Desperado si Ilchoy na itago ang kanyang kahihiyan kaya pilit niyang ipinapaliwanag na isa lamang yung aksidente. Ayon sa kanya, natapilok lang daw siya at hindi talaga siya nataman ng maayos ni Isay. Ayaw niyang tanggapin na tunay na lumakas ng ganito ang isang tao. Dahil sa biglaang bugso ng galit, agad siyang sumugod at walang tigil na nagpakawala ng mabibilis na atake habang nagbabantang papatayin si Isay. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang galaw ni Isay. Napakabilis at napakaliksi ng kanyang katawan, halos walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang bawat sunod-sunod na frontal attack ni Ilchoy. Unti-unting pinagpawisan ng malamig si Ilchoy dahil sa matinding pagkadismaya. Kahit hindi siya lumiban kahit isang araw sa kanyang sariling pagsasanay, napagtanto niyang hindi na niya kayang tamaan si Isay. Sa kanyang isip ay lumitaw ang isang nakakatakot na tanong. Posible bang ang isang taon lamang ng pagsasanay ng isang tao ay tunay na makalampas sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa buong buhay niya? Samantala, unti-unti nang nauunawaan ni Isay ang tunay na kahulugan ng exorcism arts. Sa kanyang mga pag-aaral, natuklasan niyang kailangang pagsamahin ang malalim na kaalaman at mahusay na martial dexterity upang maging tunay na mahusay na exorcist. Karamihan sa mga demonyo ay ipinanganak na may napakalalakas at napakatitibay na katawan. Samantala, may likas na limitasyon ang pisikal na lakas ng isang tao. Dahil dito, napagtanto ni Isay na kailangang may ibang paraan upang malampasan ng tao ang napakalaking agwat na iyon kapag totoong demon hunt na ang kaharap. Muling sumugod si Ilchoy gamit ang isang malakas na atake, umaasang matatapos na niya ang laban. Ngunit nanatiling kalmado si Isay, alam niyang sa isang tunay na laban, ang malalim na kaalaman ang maaaring maging susi upang malampasan ang pisikal na limitasyon. Mabilis siyang yumuko at naiwasan ang atake ni Ilchoy, dahilan upang dumaan lamang sa hangin ang kamay nito. Sa mismong sandaling yon, malinaw na sa isip ni Isay ang mahalagang punto sa katawan ng kanyang kalaban. Alam na niya kung saan eksaktong dapat tumama, hindi pa rin maintindihan ni Ilchoy kung bakit wala ni isa sa kanyang mga atake ang makalapit kay Isay. At nang magkaroon ng pagkakataon, agad na gumanti si Isay. Isang mabilis at sunod-sunod na serye ng mga eksaktong atake ang tumama sa katawan ni Ilchoy, halos wala itong pagkakataong makaiwas o makadepensa. Para kay Isay, ang mga galaw na dati niyang pinag-isipang mabuti ay naging natural na ngayon. Hindi na niya kailangang pag-isipan ang bawat kilos. Kusang gumagalaw ang kanyang katawan, sa huling malakas na atake, tuluyang napaatras si Ilchoy at tumilapon sa lupa. Sa unang pagkakataon, malinaw na ipinakita ni Isay kung ano ang kayang makamit ng isang taong walang tigil na nagsanay at pinagsama ang kaalaman sa tunay na martial dexterity. Hindi makapaniwala ang ibang kabataan ng templo, kabilang sina Gona at Wednesday Jill, habang nakangangalamang silang pinagmamasdan ang nangyari. Labis na natigilan si Gona, hindi niya maunawaan kung paano nagawang lampasan ni Isay ang likas na lakas ni Ilchoy sa loob lamang ng isang taon. Samantala, nakahandusay si Ilchoy sa lupa habang si Isay naman ay tahimik na humihinga ng malalim. Nanatili ang malamig at hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa itaas ng Waizu Temple ay malinaw at maliwanag ang kalangitan, na para bang isa lamang itong ordinaryong mapayapang araw. Ngunit para kay Isay, isa na naman itong mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay bilang isang exorcist. Samantala, halos saan man pumunta si Gona ay palagi siyang nakasunod kay Isay. Walang tigil ang kanyang pagpuri sa naging kahangahangang pagbabago nito. Ngunit habang tumatagal, bahagyang napapagod na si Isay sa walang katapusang ingay at papuri. Bigla nilang napansin ang isang grupo ng mga opisyal na naghahanda ng umalis. Nakasuot ang mga ito ng madidilim na seremonyal na kasuotan at maayos na nakahanay bilang isang grupo. Sa kanilang unahan ay naroon si Monran Sahar, ang pinakamataas na pinuno ng templo. Makikita sa kanyang marangal na tindig at seryosong mukha na napakahalaga ng misyong kanilang haharapin. Lumapit si Isay at nagtanong kung saan sila patungo. Kalmadong ipinaliwanag ni Monran na mawawala siya ng ilang araw. Taon-taon, kinakailangan niyang lumabas upang manghuli ng mga demonyo at mapanatili ang marupok na kapayapaan sa pagitan ng kanilang mundo at ng mga tao. Habang sinasabi yun, saglit na bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari mula sa nakaraan. Naalala niya ang araw, isang taon na ang nakalipas, nang matagpuan at mailigtas niya si Isay mula sa nasusunog na mga guho ng kanyang nayon. Bago tuluyang umalis, sinabihan niya si Go na tiniyak muna niyang ginagawa nila ng maayos ang lahat ng mga tungkuling iniwan niya sa kanila bago siya tuluyang maglakbay patungo sa mundo ng mga tao. Biglang humakbang si Ilchoy at ikinagulat ng lahat ang kanyang ginawa,
hayagan niyang inamin na natalo siya kay Yisay sa kanilang duel. Tunay na humanga si Monran sa kanyang pagiging tapat, buong pagmamalaki namang ipinangako ni Ilchoy na hindi na siya muling matatalo kay Yisay. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Yisay ang sitwasyon, para sa kanya, kainahinala ang biglaang pagbabago ng ugali ni Ilchoy at hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong naging napakabait. Tuwang-tuwa naman si Monran, marahan niyang tinapak ang ulo ni Ilchoy at masayang pinuri dahil sa wakas ay tinanggap na nito si Yisay bilang nakababatang kapatid. Nagpakita si Ilchoy ng isang inosenteng ngiti, ngunit agad na naghinala si Gona na may ibang plano sa likod ng biglaang pagbabago nito. Sa huli, nagpaalam na si Monran sa kanila, bago tuluyang umalis, mahigpit niyang ipinagbili na panatilihin nila ang pagkakaisa at protektahan ang templo habang wala siya. Ngunit nang tuluyan ng mawala sa kanilang paningin ang kanilang pinuno, agad na nagbago ang kilos ni Ilchoy. Nawala ang kanyang mabait na pagpapanggap at bumalik siya sa dati niyang ugali habang nakatingin sa direksyong nilakbay ni Monran. Samantala, inosente at walang kamalay-malay si Yisay sa tunay na iniisip ni Ilchoy. Lumapit ang isang bata kay Yisay at nagtaka kung kailan ba sila naging magkakaibigan ni Ilchoy. Tuwang-tuwa ang maliit na Daka Avi dahil akala niya ay tuluyan nang natapos ang matinding tunggalian ng dalawa. Ngunit sa katotohanan, galit na galit si Ilchoy sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay niloloko lang niya si Yisay ang kanyang inosenteng nakababatang kapatid at nakuha ang tiwala nito. Upang tuluyang putulin ang tensyon, ipinahayag ni Ilchoy na aalis silang magkakapatid upang maglaro. Ngunit sadyang hindi niya isinama ang mga babae, agad namang nagalit si Gona dahil sa bagong patakarang basta na lamang ginawa ni Ilchoy para hindi sila makasama. Kaya sinuntok niya ito sa mukha, habang ginagawa yon, hindi pa rin mawala sa isip niya ang isang bagay. Tinawag talaga siya ni Ilchoy na kapatid, lumipas ang ilang oras hanggang sa tuluyang umangat ang kabilugan ng buwan sa ibabaw ng kagubatan, ang malamlam nitong liwanag ay bumalat sa buong paligid ng isang misteryosong ningning. Palihim na nagtungo ang magkakasama patungo sa isang liblib na gusali sa gilid ng teritoryo ng templo. Huminto sila sa harap ng isang mabigat na pintuang kahoy na nakakandado gamit ang napakalaking metal padlock. Nang makapasok sila, bumungad sa kanilang harapan ang isang napakalaking lihim na arsenal. Puno ito ng iba't ibang uri ng sandata, biglang nawala ang mabait na pagpapanggap ni Ilchoy. Inutusan niya agad si Yisay na pumili ng sandata, at tinawag lang siya na tao, na pinagtaka ni Yisay na bumalik na naman siya sa pagtawag lang sa kanya ng tao. Pagkatapos, bakas sa kanyang mukha ang suntok na ginawa sa kanya ni Gona at kumuha siya ng isang set ng mga seremonyal na kampana at nagmungkahi ng isang mapanganib na hamon. Ang unang makapatay ng isang demonyo sa labas ng templo ang siyang mananalo. Sandaling nag-alinlangan si Yisay, alam niyang mahigpit silang ipinagbabawal na lumabas sa teritoryo ng templo nang walang pahintulot. Ngunit determinado si Ilchoy na ituloy ang plano. Biglang nagsalita si Bujel at ibinahagi ang narinig ng mga adult patrol members, kamakailan lamang daw ay may narinig silang malakas na iyak ng isang bagong silang na sanggol mula sa isang lugar malapit sa templo. Hindi naman lubos na kumbinsido si Ilchoy, maging siya ay nag-isip kung mas mabuting kalimutan na lamang nila ang mapanganib na ideya ng palihim na paglabas. Ngunit agad silang pinigilan ni Yisay, ipinaalala niya na hindi nila dapat basta pagkatiwalaan ang ganoong mga iyak dahil may mga mababangis na demonyong kayang gayahin ang iyak ng isang sanggol upang akitin at hulihin ang kanilang biktima. Hindi nagustuhan ni Ilchoy ang sinabi niya, sa halip na makinig, sarcastically niyang inasar si Yisay, na para bang iniisip nitong napakatalino na niya dahil lamang sa pagbabasa ng ilang libro sa aklatan. Para kay Ilchoy, duwag lamang ang pag-aalinlangan ni Yisay. Kaya hinamon niya ang lahat na sumama sa kanya o manatili sa templo na parang mga duwag na walang lakas ng loob. Hindi nagdalawang isip si Bujel at agad na sumama sa kanya. Patuloy naman ang pang-aasar ni Ilchoy kay Yisay, sinabi niyang nanginginig na sa takot ang bata at tinawag itong kaawa-awa dahil pumunta pa ito sa isang templo ng mga mangangaso ngunit umaatres naman kapag totoong panganib na ang kaharap. Nanatiling tahimik si Yisay, hindi nagbago ang kanyang seryoso at malamig na ekspresyon habang sinusundan niya ang grupo patungo sa kadiliman. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang ipinagbabawal na kagubatan ay nagmistulang napakadilim at mapanganib. Para bang perpektong lugar yon para sa isang biglaang ambush. Mahigpit na hinawakan ni Ilchoy ang kanyang napakalaking pamalo habang sabik at kinakabahan siyang harapin ang anumang halimaw na maaaring lumitaw. Patuloy na lumalim ang kanilang paglalakbay sa kagubatan. Samantala, lalo namang nagmamadali si Ilchoy,
gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at ipakita na handa na siyang maging isang ganap na mandirigma. Sa kanyang mukha ay unti-unting lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti habang papalapit sila sa hindi nila alam na panganib. Habang naglalakad sila ng palalim sa kagubatan, abala si Ilchoy sa pag-iisip sa karangalang naghihintay sa kanya matapos ang kanilang misyon. Sa isip ni Ilchoy, patuloy pa rin ang kanyang pagyayabang, iniisip niyang tiyak na takot si Yisay dahil ngayon lamang ito nakakita ng isang tunay na specter. Ngunit para kay Ilchoy, iba siya. Noong bata pa lamang siya, nakaranas na siyang humawak ng bangkay ng isang specter. Dahil dito, kumbinsido siyang malaki ang agwat ng kanilang kaalaman at karanasan sa exorcism arts. Determinado siyang ipakita kay Yisay ang pagkakaibang yun at gamitin ang pagkakataong ito upang mabawi ang kanyang pagkatalo sa kanilang nakaraang duel. Sa isip ni Ilchoy, hindi niya hahayaang muling maliitin siya ng isang tao. Ngunit nanatiling kalmado si Yisay, sa halip na patulan ang pang-aasar ni Ilchoy, tahimik niyang pinagmasdan ang kanilang paligid at sinuri ang buong sitwasyon. Hindi niya nagawang pigilan ang grupo kaya napilitan siyang sumunod sa kanila, ngunit habang patuloy silang naglalakad sa madilim na kagubatan, hindi maalis sa isip ni Yisay ang pag-aalala sa kanilang kalagayan. Muli niyang binalikan sa kanyang alaala ang mga impormasyong nabasa niya sa sinaunang mga aklat. Ayon sa mga nabasa ni Yisay sa mga aklat, ang child ghost ay isang uri ng specter na may anyong parang bata. Karaniwan lamang itong nang-iistorbo sa mga tao sa pamamagitan ng mga kakaiba at hindi makatwirang hinihingi. Dahil dito, para kay Yisay, dapat ay higit pa sa sapat ang kakayahan ni Ilchoy upang harapin at mapuksa ang isang ganitong uri ng specter. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Yisay. Sa pinakamasamang sitwasyon, paano kung hindi pala yun isang child ghost? Kung ganoon, maaaring mas malaki ang panganib na naghihintay sa kanila kaysa sa kanilang inaakala. Habang lumalalim sila sa kagubatan, lalo niyang nararamdaman ang nakakasakal na enerhiya sa paligid. At sa kailaliman sa kagubatan may isang halimaw na kakaiba ang makikita, nang biglang may isang nakakabagbag damdaming iyak ang biglang umalingaw sa katahimikan ng gabi. Napakalakas at napakasakit pakinggan ng tunog na tila nanggagaling sa isang sanggol na labis na naghihirap. Ngunit ang iyak na yun tila hindi galing sa ordinaryong halimaw, dahil mula sa kailaliman ng gubat nag-aabang ang isang mabagsik at nakakatakot na halimaw, na hindi bagay na harapin ng mga batang ito. Habang naglalakad ang magkakasama sa makitid na daan, hindi nila alam na isang nakakatakot na nilalang ang mabilis na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Unti-unting pinagpawisan ng malamig si Ilchoy, hindi niya maintindihan kung bakit wala pa ring lumilitaw na demonyo kahit napakalapit na ng tunog ng mga iyak. Samantala agad silang pinagsabihan ni Yisay at naisip niyang baka mas mabuting bumalik na lamang sila, baka umalis na rin ang specter sa lugar na yun. Ngunit lalong naging agresibo si Ilchoy, sinabihan niya si Yisay na umuwi na lamang mag-isa kung talagang takot na takot ito. Samantala, naalala ni Yisay ang ginawa niya kay Ilchoy bago sila umalis. Alam niyang napakadali nitong maapektuhan ng kayabangan, kaya sinamantala niya yun. Sinabi niyang ang mga nauna niyang pagkapanalo sa kanilang sparring ay sadyang nagkataon lamang. Pinuri rin niya ng husto ang likas na pisikal na kakayahan at mga teknik sa pakikipaglaban ni Ilchoy, na para bang nasa ibang antas talaga ang talento nito. Dahil madaling naniwala si Ilchoy sa papuri, agad itong lumaki ang ulo. Sa sobrang saya nito sa narinig, bigla pa nitong iminungkahing maging magkapatid sila ni Yisay sa panunumpa ng pagkakapatiran. Ngumiti naman si Yisay ng inosente at kunwaring tuwang-tuwa sa ideya, sinabi niyang ikalulugod niyang magkaroon ng isang malakas at nakatatandang kapatid tulad ni Ilchoy. Hindi na malaya ni Ilchoy na tuluyan na siyang nahulog sa bitag ni Yisay. Samantala, sa madilim na kagubatan, biglang may kumaluskos sa masukal na halaman. Napalingon ng magkabilang panig sa takot, muling umalingaw-ngaw ang nakakatakot na paghagulhol sa pagitan ng mga puno. Inakala nilang muli itong iyak ng infant phantom. Dahil dito, agad na sumugod si Ilchoy at buong yabang na sinabi na kung sino ang unang makakahuli sa halimaw ay siya ang makakapag-uwi rito bilang tropeo. Gusto niyang magmukhang isang makapangyarihang mandirigma sa harap ng bago niyang nakababatang kapatid na si Yisay. Ngunit bigla siyang napahinto, may nakita siyang bagay sa gitna ng kadiliman na nagpatindig sa kanyang balahibo. Isang naagnas at halos kalansay ng mukha ang tahimik na lumulutang sa kailaliman ng kagubatan. Maya-maya, dumating ang isa na halos hindi na makahinga matapos habulin ang mabilis na pagtakbo ni Ilchoy. Kinakabahang pinagmasdan ni Ilchoy ang nilalang at nagsimulang magtanong kung ganito ba talaga nakakatakot ang itsura ng isang infant phantom.
Sinabi ng kasama niya na may pagkakahawig naman ito sa isang sanggol, ngunit may kakaiba sa malamig at walang buhay nitong mga mata. Hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ng nilalang, ngunit ngayon, mas matalim at mas nakakatakot na ang tunog nito. At ang nakakatakot na mukha na kanilang nakita ay maliit na bahagi lamang pala ng tunay na anyo ng halimaw. Nang tuluyan itong lumitaw, napagtanto nilang napakarami nitong ulo, higit pa sa kayang bilangin ng sinuman. Doon napagtanto ni Yisay na napakalaking panganib ang kanilang napasukang sitwasyon. Agad siyang sumigaw upang balaan ang lahat na tumakbo. Hindi ito isang ordinaryong specter, ang napakalaking likod ng halimaw ay nababalutan ng sunod-sunod na mga ulo ng tao na may anyong mga bata. Walang tigil ang mga ito sa pagsigaw at paghagulhol, dahilan upang lalong maging nakakatakot ang buong kagubatan. Walang anumang babala, biglang nagpakawala ang halimaw ng napakaraming matutulis na tinik patungo sa magkakasama. Hindi agad nakagalaw sina Ilchoy at Bujal sa sobrang takot habang mabilis na papalapit sa kanila ang nakamamatay na atake. Sa lakas ng impact, isa sa kanila ang tumilapon palayo. Samantala, tinamaan din si Yisay ng malakas na puwersa at bumagsak sa lupa. Ngunit kahit nasa ganoong kalagayan, napagtanto niyang tama ang kanyang naging pag-iingat. Dinala niya ang mabigat na kalasag bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Agad siyang pumasok sa survival mode, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at kalasag habang nakatuon ang matalas niyang paningin sa dambuhalang halimaw na nasa kanyang harapan. Tuluyan ang natataranta si Ilchoy, hindi niya kayang i-proseso ang nakakatakot na nilalang na ngayon lamang niya tunay na nasasaksihan. Ang mga sigaw ng sakit ay humahalo sa malalakas na alulong ng demonyo, habang ang buong paligid ay nababalot ng kaguluhan at takot. Samantala, walang magawa si Bujal habang nakahandusay sa lupa at matindi ang tinamong pinsala mula sa isa sa mga matutulis na tinik ng halimaw. Sa puntong yun, silang tatlo ay nasa ganap na panganib, para silang mga bihag sa harap ng napakalaking nilalang na naghihintay lamang sa susunod nilang kilos. Ayon sa mga tala tungkol sa mga demonyo, ang antas ng panganib ng isang specter ay hindi sinusukat batay sa posibilidad na mapatay ito ng isang hunter, sa halip, nakabatay ito sa survival rate o posibilidad na mabuhay ang hunter matapos itong harapin. May 9 na antas ang danger level, mula level 1 hanggang level 9. Ang level 9 hanggang level 7 ay kabilang sa mga low-level specter. Para sa isang apprentice hunter, umaabot sa 70% ang posibilidad na mabuhay kapag humarap sa level 9, sa level 8 naman ay nasa 80%, habang 70% naman sa level 7. Ngunit simula sa danger level 6, na itinuturing ng mid-level specter, biglang bumabagsak ang survival rate. Para sa isang apprentice hunter na haharap sa isang level 6 specter, nasa 20% lamang ang posibilidad nitong mabuhay. At ang nilalang na nasa harapan nila ngayon ay isang danger level 6, mid-level specter, multi-faced dragon horse. Agad na napagtanto ni Yisay na hindi na ito ang child ghost na una nilang inaasahan. Mas malala ang katotohanang kanilang kinakaharap. Hindi isang simpleng specter ang nasa harapan nila, kundi isang multi-faced dragon horse. Habang sinusuri ni Yisay ang sitwasyon, lalo niyang napagtanto kung gaano kaliit ang kanilang pagkakataong mabuhay. Ang 20% survival rate na yun ay para pa sa mga opisyal na specter hunter. Samantalang sila ay hindi pa man opisyal na mga hunter, at mayroon na silang mga tinamong pinsala, sa ganitong kalagayan, malinaw kay Yisay na kapag nagkamali sila ng desisyon, maaaring wala ni isa sa kanila ang makaligtas, kaya sa halip na padalos-dalos na kumilos, pinilit niyang manatiling kalmado, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang bawat posibleng hakbang. Sa ganitong sitwasyon, ano ang pinakamabuting desisyong maaari niyang gawin upang makaligtas silang lahat? Samantala, tuluyan ang nawala ng lakas ng loob si Ilchoy, nanigas ang kanyang katawan habang unti-unting napagtatanto ang tunay na kinakaharap nila. Ngayon lamang niya naunawaan na ang mga totoong demonyo ay higit na nakakatakot kaysa sa anumang nabasa niya sa mga aklat. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili, siya ang nanguna sa kanilang paglabas sa templo. Siya ang paulit-ulit na nanghikayat sa kanila na sumama sa mapanganib na pangangaso. At ngayon, isa sa kanyang mga kasama ang nasa bingit ng kamatayan. Samantala, lalong naging kritikal ang kalagayan ni Bujal, kailangan niyang magamot agad dahil patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon. Mabilis na pinag-aralan ni Yisay ang sitwasyon, kung hindi sila makakagawa ng paraan upang mailigtas si Bujal, hindi ito makakatagal hanggang makabalik sila sa templo. At dito niya ginawa ang pinakamahirap na desisyon. Kailangan nilang iwan si Bujal,
Tumayo si Yisay at nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon habang nakatalikod sa sugatang kasama. Para kay Yisay, iyon ang tanging makatutuhanang paraan upang magkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Kung susubukan nilang buhatin si Bujel hanggang sa templo, hindi lamang mababagal ang kanilang paggalaw, malalagay rin sa panganib ang buhay nilang lahat. Hindi makapaniwala si Ilchoy sa narinig niya, galit na galit itong tumutol, ngunit nanatiling kalmado si Yisay. Ipinaliwanag niya na napakalala na ng kalagayan ni Bujel at halos wala na silang oras. Ngunit may isa pang bagay na napansin si Yisay, hindi pa muling umaatake ang demonyo. Hindi yun aksidente, batay sa lahat ng kanyang nabasa, ang mga ganitong nilalang ay naaakit sa matinding negatibong emosyon ng kanilang mga biktima. Sa halip na agad silang patayin, tila pinagmamasdan muna sila ng Weeping Dragon Demon. Para bang hinihintay nito kung anong desisyon ang magdudulot sa kanila ng pinakamalalim na kawalan ng pag-asa. Kung iiwan nila si Bujel, kakainin sila ng guilt at pagsisisi. At yun mismo ang uri ng emosyon na maaaring hinahanap ng halimaw. Alam ni Yisay na maaaring bahagi lamang yun ng laro ng demonyo, ngunit kahit ganoon, nanatili siyang kumbinsido sa kanyang desisyon. Para sa kanya, yun pa rin ang tanging paraan upang magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Samantala, bahagya pang nakakamalay si Bujel, mahina at nanginginig niyang tinanong ang kanyang kapatid kung talagang doon na ba siya mamamatay. Nakatingin siya kay Ilchoy na puno ng lungkot at pangamba. Hindi agad nakasagot si Ilchoy, habang ang magkapatid ay nakikipaglaban sa takot at desperasyon, tahimik lamang na nagmamasid ang Weeping Dragon Demon mula sa dilim. Para bang hinihintay nito ang sandaling tuluyan silang lamunin ng kanilang sariling takot at kawalan ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Ilchoy ang kanyang mga luha, sa isang iglap, tila gumuho ang buong mundo niya, samantala, biglang kumilos si Yisay nang walang pag-aalinlangan, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na may itinapon na bagay malapit sa halimaw. Maya-maya, nagsimulang sumangga ang usok mula rito. At sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng madilim na kagubatan. Isang flash bomb pala ang ginamit ni Yisay, sinamantala niya ang sandaling hindi makakita ang halimaw at agad na kumilos, mabilis siyang lumapit kay Bujel, ngunit hindi upang iligtas ito, sa halip, nais lamang niyang humingi ng tawad sa kanyang gagawin at mag-iwan ng isang mahalagang bilin tungkol sa halimaw. Ngunit hindi na niya nagawang tapusin ang kanyang sasabihin dahil mabilis nang nauubos ang epekto ng flash bomb. Kaya agad na umatras si Yisay at tumakbo palayo kasama si Ilchoy. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawala ang nakakasilaw na liwanag at muling bumalik ang kadiliman sa kagubatan. Sa pagkakataong yon, malinaw nang nakatakas na sina Yisay at Ilchoy. Samantala, naiwan si Bujel, habang nakahandusay sa gitna ng kagubatan, tahimik niyang napagtanto na tuluyan ng tumakas ang kanyang mga kasama, hindi niya maiwasang malungkot, ngunit sa halip na sisihin sila, unti-unti niyang naunawaan kung bakit pinili nilang iwan siya. Alam niyang kung nanatili sila roon upang iligtas siya, maaaring pati silang lahat ay mapahamak. Kaya kahit mabigat sa kanyang kalooban, tinanggap ni Bujel ang kanilang desisyon, ayaw niyang maging dahilan upang pati ang kanyang mga kapatid ay mawalan ng buhay. Sa gitna ng kanyang kalagayan, napangiti siya ng mapait habang iniisip na marahil ay yun na talaga ang pinakamabuting mangyari. Para sa kanya, mas mabuting siya na lamang ang maiwan kaysa pati ang lahat ay mamatay dahil sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi niya makalimutan ang huling sinabi sa kanya ni Yisay. Kaya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paligid, nagawa pa niyang ngumiti ng malungkot at hilingin na lamang na mabuhay ang mga ito. Kalimutan ninyo ang paghihiganti, basta mabuhay kayo. Unti-unting bamuka ang malalaking bibig ng Weeping Dragon Demon sa harap niya. Napakalaki ng anino nitong tumabon sa maliit na katawan ni Bujel habang naghahanda itong umatake. Ngunit hindi pala tuluyang nakatakas si Yisay, nakatago siya sa likod ng isang puno at tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Hindi siya gumagalaw, hindi siya naglalabas ng anumang ingay. Tanging ang malamig niyang mga mata ang nakatutok sa kakilakilabot na eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Pagkatapos, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa malamig na gabi. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Bujel, at mula sa kadiliman, muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na mga yak. Tahimik na pinagmamasdan ni Yisay ang Weeping Dragon Demon habang inilalantad nito ang napakalaking likod na puno ng mga ulo na walang tigil sa pag-iyak, para itong isang gumagalaw na bangungot na nabuhay sa gitna ng kagubatan, at sa likod ng puno na natiling nakatago si Yisay, pinipilit na huwag gumalaw habang naghihintay sa tamang sandali.